Ito ang reading mo, Libra. Welcome back to our channel. Naway nasa mabuti kayong kalagayan while watching the channel. This is a general reading. Kayo nang bahalang magpalit ng situation nyo sa reading ko. At the bottom of the deck, 8 of Wands. I feel like ang nasisense ko na energy mo, may mga iniisip ka dito na gusto mong gawin. Kasi andun yung puso mo na maabot yun, na makuha kung ano yung goal mo sa buhay. And iniisip mo na isa yun sa opportunity na binigay sa'yo at gusto mong ipagpatuloy yun. At gusto mong umunlad at makita kung ano yung success na makukuha or maaabot mo doon na progress. Ang mensahe ng card mo, may mga kailangan ka ditong harapin, pag-isipang mabuti na mga desisyon. Also, some of you pwedeng may mga nagja-judge sa ginagawa mo or sa mga desisyon mo. Meron ka ditong pinag-iisipan na hakbang pagdating sa financial mo. May mga plano kang gusto mong magawa para mapaunlad or makapagsimula financial mo. Andun yung kagustuhan mo palagi na gawin yung makakaya mo doon sa mga dumarating sa'yo. And very traditional ka dun sa ginagawa mo at sa mga pangarap mo sa buhay. Iniisip mo kung paano mo mapapalago yung pera mo or kung saan mo dapat ibigay yung panahon at oras mo. Andun yung may iniisip ka na kailangan mong subukan or someone here is running away dun sa situation. Pwedeng merong pagsisinungaling or cheating dito. Merong darating na bagong journey para sa'yo na sisimulan mo. May tao na gustong makipag-usap sa'yo. Klaruhin yung mga nangyari. Some of you, pwedeng ikaw to na may mga dumarating na sa iyong isipan na gusto mong ayusin or linawin yung mga nangyayari at kausapin yung tao. Nakita ko yung long term na emotional na masaya ka dun sa mga taong nagmamahal sa'yo, nakasama mo sila, na andyan sila para sa'yo. Especially yung mga mahal mo sa buhay. Clarify natin ang Judgment. Death and 6 of Pentacles. May parating dito na blessing para sa'yo. Pinaghirapan mo din to, kaya deserve mo to. Andun yung transformation. Unti-unting magbabago yung buhay mo. Clarify natin ang Hierophant. The Empress and King of Cups. Andun yung pagmamahal nitong tao na to. Pwedeng may marriage na involved dito. Ngayon niya nare-realize kung how genuine you are, kung gaano ka kahalaga sa buhay niya. Some of you, andun yung kagustuhan niya na maibigay sa'yo kung ano yung mga pangarap mo. Dahil ganun siya magmahal sa'yo. And nakikita ko dito na yung pagbabago na mangyayari sa buhay mo, andun pa rin yung pagtulong at the same time na kung ano yung meron ka, binibigay mo rin sa iba na
gusto mong tulungan. Clarify natin ang Seven of Swords. Six of Swords and the Wheel. May nag-end na cycle sa buhay mo at may new cycle na papasok na para sa'yo. Andun yung unti-unti ka na rin nagiging okay. And may mga gusto ka nang kalimutan at harapin sa buhay mo. At may gusto ka rin subukan para dun sa pangarap mo na katahimikan. Clarify natin ang Knight of Swords. Eight of Wands and Two of Cups. May mga opportunity na papasok sa buhay mo. And nakikita ko na andun din yung pinupunuan mo yung pagmamahal na kaya mo sa mga situation na dumarating sa buhay mo. Some of you, itong tao na to, andun yung gusto niyang makipag-usap sa'yo. And may darating dito na text or chat or email about dun sa kanyang nararamdaman. Pwedeng proposal. Clarify natin ang Page of Pentacles. The Emperor and Ten of Wands. Alam mo kung ano yung responsibilidad mo. Pinupunuan mo palagi yun. May mga sitwasyon lang na gusto mong kontrolin. Kasi may mga plano kang maabot dito pagdating sa financial mo, sa career mo, sa trabaho mo. Clarify natin ang Queen of Pentacles. Four of Cups and Two of Wands. May panghihinayang na nangyari sa nakaraan. Binigay mo lahat ng makakaya mo dun. And may hinihintay ka dito. Some of you may mga plano kang gusto mong matupad sa buhay mo. Gagawin mo yung makakaya mo dun sa mga gusto mong ibigay na atensyon sa isang gawain or sitwasyon sa buhay mo na ibibigay mo yung effort mo palagi dun. Clarify natin ang The Fool. The Tower and Nine of Cups. May darating dito na gustong-gusto mo. Kung ano yung nangyari sa past na natapos, ngayon may darating na bagong journey na haharapin mo. This time, kung ano yung pinapangarap mo, maaabot mo. Clarify natin ang Ten of Cups. King of Cups and Judgment. Sobrang mahal ka nitong tao na to. May mga desisyon ka dito na kailangan mong ibigay. Some of you, andun yung kagustuhan mo na mahalin yung mga taong nandyan palagi para sa'yo. Masaya ka dun sa mga taong nagmamahal sa'yo at ganun ka rin kung magmahal sa kanila. Yung pagmamahal na walang kapalit. Alamin natin kung ano mensahe ng iyong gabay. What do you desire? You now have the opportunity to write the script according to your heart true desires. Once you clearly decide upon your true desires and know the truth, you're ready and deserving of them. They will rush into your life as if by magic. Ang mensahe ng iyong gabay na kung ano yung kagustuhan mo, yung desire ng puso mo, ayun yung gawin mo, sundin mo. And kung ano yung opportunity na papasok sa buhay mo, binibigay sa'yo, ikaw yung mayroong access doon na gumawa ng kung ano yung gusto mo na isulat or gawin or matanggap sa buhay mo. Basta pag sumikapan mo lang kung ano yung ginawa mo, yun din yung babalik sa'yo. Kung ano yung pananaw mo, iyon din yung maa-attract mo. Basta kung ano yung mga ginagawa mo, ikaw din yung nagbigay or gumawa nun. Basta magdasal ka lang palagi, gawin mo yung makakaya mo doon sa mga pumapasok na sitwasyon or pagsubok sa buhay mo na malagpasan mo yun. And huwag ka lang makalimot na
Nandyan lang ang Diyos Ama para tulungan ka, para gabayan ka. At kumunik ka lang palagi sa Diyos Ama, sa gabay mo at sa universe. Sa mga mithiin at pangarap mo sa buhay para matulungan ka at magabayan ka. At itong yung reading Libra, kung nakaresonate ka, comment down below. Thank you for watching.